Matapos ang matinding labanan, bakas sa buong tavern ang matinding pagkawasak. Makalipas ang ilang oras, may dalawang figure ang dumating sa lugar. Agad niyang nilapitan ang nakahandusay na katawan ng assassin, at napansin niya na tila naganap ang isang matinding labanan dito. Bigla namang nagsalita ang kanyang kasamahan, bitbit ang putol na kamay ni Bergten. Hindi lubos maisip ng lalaki na may taong may lakas ng loob na pumatay ng dalawang opisyal ng TIS, isa siyang ganap na baliw para gawin yon. Agad niyang tinawag si Mongo, ang malaking lalaki, upang tanungin kung maaari ba nitong mahanap ang salarin. Tumugon naman si Mongo na kahit mahina, ang amoy ay nananatili pa rin, nariyan siya hanggang kahapon. Inutusan naman ng lalaki si Rabin na agad magulat sa kanilang Panginoon na si Kasirak, dahil susundan niya ang yapak ng hangal na yun kasama si Mongo. Habang nagsasalita, naglabas siya ng madilim na enerhiya, at mula roon ay lumitaw ang maraming hukbong anino sa kanyang likuran, agad namang sumang-ayon ang grupo sa kanyang utos. Habang nakatingin ang lalaki sa bangkay ng assassin, inisip niya kung ito na ba ang katapusan na hinahangad niya ng buong puso. Ngunit ginigiit niya sa kanyang sarili na ang kanyang ginawa ay labis, at walang kabuluhan. Matapos ang labanan sa tavern, lumipat ang eksena sa isang malabunduking lugar. Mula roon, biglang nagising si Orphan, at bakas sa kanyang mukha ang matinding pagkabigla sa mga nangyayari. Sa kanyang tabi ay naroon si Van, na tahimik na naghihintay sa kanyang paggising. Dahil sa matinding pagod at pinsala, napahawak si Orphan sa kanyang ulo habang napatanong, anong lugar ito? Nang tuluyan siyang makabawi ng lakas, agad niyang nilingon si Van at nagtanong tungkol sa kalagayan ng mga bata. Malungkot na ibinahagi ni Van, maliban sa kanya, ang kanyang mga kasamahang bata ay namatay agad sa insidenteng yun. Matapos marinig yun, napuno ng kalungkutan at pagkabigla ang mukha ni Orphan. Lubos niyang hindi matanggap ang nangyari. Iginigiit niya sa kanyang sarili na ang nakita ni Van ay isa lamang pagkakamali. Habang pinipilit ni Orphan na paniwalaan ang sarili na tama siya, ipinipilit din niyang iligtas silang lahat, na maaaring buhay pa rin ang kanyang mga kasamahan. Ngunit pinatigil siya ni Van at malungkot na sinabi, inilibing na niya ang mga katawan ng mga bata na mag-isa. Sa narinig, dahan-dahan ang naunawaan ni Orphan ang sitwasyon. Humagulgol siya, paulit-ulit na tinatanong, bakit ito nangyayari, bakit siya lang ang iniligtas niya? Bumuhos ang luha ni Orphan habang sinasabi kay Van na sana'y hinayaan na lang siyang mamatay, na bakit pa siya iniligtas habang puno siya ng hinagpis. Ipinaliwanag naman ni Van na huwag niyang ipagkamali ang kanyang ginawa, hindi ito dahil sa awa, kundi dahil kailangan siya nito. Bago matapos ang kanilang usapan, nagbalik sa kanyang alaala ang sinabi niya sa assassin, na kung bakit niya kailangang gawin yon. Na kahit iligtas niya ang bata, hindi ito magtatagal ng mag-isa, kakainin lamang siya ng mga halimaw o papatayin ng mga tulisan. Habang hawak ng assassin ang dalawang bata, ipinaliwanag nito na si Orphan ay may alam tungkol kay Kasirak at sa TIS, ibinigay niya ang impormasyong yun kay Van bilang kapalit ng kanyang panig. Nang marinig yun ni Van, napahinto siya at napalingon sa assassin, nakita niyang ito'y nakikiusap, sinasabing, dalhin niya si Orphan ng buhay, ibalik siya sa kanilang nayon. Isa siyang malakas at maswerteng bata, tiyak na mabubuhay siya mag-isa, iyan lang ang hiling niya. Sinagot naman ni Van, na kung sakaling walang alam si Orphan tungkol kay Kasirak, pinahayag naman ng assassin maaari niya itong patayin o gawin ang nais niya rito. Ngunit nakita ni Van na hindi ito kasinungalingan, sincero ang assassin, kaya nagpasya siyang hayaan si Orphan na mabuhay, ayon sa kahilingan ng assassin, na ipinahayag bago siya bawian ng buhay, kailangan niyang iligtas si Orphan. Matapos si kwento ni Van ang lahat, lumapit siya kay Orphan, na patuloy pa ring humahagulgol, hindi matanggap ang nangyari at ang bigat ng katotohanang naiwan siyang mag-isa. Bigla namang sinakal ni Van si Orphan sa leeg habang mariing nagsalita. Humingi siya ng paumanhin, ngunit sinabi niyang hindi na siya makapaghintay pa, inutusan niya itong sabihin na agad ang lahat ng nalalaman tungkol kay Kasirak. Agad namang isiniwalat ni Orphan na malamang ay naroon si Kasirak sa Barkan Kingdom. Ikinwento niya na noong huling beses siyang nakarating doon, para makita ang isang iskolar, nabanggit niya na pupunta rin siya sa kaharian ng Barkan upang tuparin ang isang misyon mula sa hari. Tinanong naman ni Van kung ano ang itsura ng hangal na si Kasirak. Napagtanto niyang nagbabago raw ang anyo nito sa tuwing lumalabas, marahil dahil sa makapangyarihan nitong magic emblem. Muli niyang tinanong si Orphan kung may alam ba ito tungkol sa sagradong simbolong ginagamit ni Kasirak. Sumagot si Orphan na hindi siya gaanong pamilyar. Ngunit narinig niya mula sa iskolar na si Kasirak ay isang sorcerer na ipinanganak na may 3 uri ng emblem ng mahika,
isang pambihirang kakayahan na bihira kahit sa buong kontinente ng Aton. Nang marinig ni Van ang tungkol sa tatlong emblem, napaisip siya na magiging napakahirap ng kanyang misyon. Dahil dito, binitawan na niya si Orphan at mariing sinabi, wala na silang oras, sabihin na lang niya ang iba habang naglalakbay sila. Napatanong naman si Orphan kung saan sila pupunta, sagot ni Van, sa seryosong tinig, makikipag-ugnayan siya sa iskolar. Tutulungan niya itong makarating ng ligtas sa kanyang nayon, ituring niya itong pasasalamat sa impormasyong ibinigay niya. Nagulat si Orphan sa sinabi ni Van, ngunit agad siyang inutusan itong tumayo dahil aalis na sila, tumalima naman siya, tahimik ngunit nauunawaan ang sitwasyon. Nagsimula na silang maglakad palabas ng kuweba, at ilang sandali pa'y nasilayan na nila ang dulo nito. Napaatras at napaharap si Orphan habang napapatakip sa kanyang mga mata dahil sa nakakasilaw na liwanag na pumasok sa kuweba. Nang tuluyan na silang makalabas, nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat sa tanawing bumungad sa kanila. Habang patuloy silang naglalakad, may napansin siyang isang bagay sa kanyang harapan. Napatingala siya at nakita ang isang napakalaking bato. Agad namang nagpaliwanag si Van. Tulad ng kanyang sinabi, inilibing niya ang lahat ng katawan ng mga bata sa ilalim ng batong iyon. Nagulat si Orphan at agad na nagtanong kung bakit sa isang malaking bato pa niya inilibing ang mga ito. Ipinahayag ni Van na sa ganitong paraan lamang hindi mananakaw ng mga magnanakaw o mahuhukay ng mga halimaw ang mga bangkay. Dagdag pa niya, ginawa niya ito dahil ang mga bata ay walang kasalanan, yun lamang ang kanyang dahilan. Habang papaalis na si Van, binigyan niya ng pagkakataon si Orphan na sabihin ang kanyang huling pamamaalam sa mga bata. Lumapit si Orphan sa malaking bato, huminto sandali, at nagnilay-nilay. Pagkaraan, malungkot niyang niyakap ang bato habang dumadaloy ang kanyang mga luha. Naalala niya ang sinabi ng lalaki tungkol sa assassin, kung naisip ba nitong makatakas mula sa tis para lamang aksayahin ang oras sa pag-aalaga ng mga bata, sinabi pa ng lalaki na kung patayin niya ang lahat ng mga batang yun, maaaring babalik siya sa dati, sa pagiging isang magaling na assassin na minsan siyang naging. Sa sandaling yun, ang assassin ay humingi ng kapatawaran sa kanyang Panginoon na si Cass Eric, nagmakaawa siyang kaawaan ang mga bata, ngunit sinabi ni Cass Eric na mula ngayon, ang kanyang tungkulin ay madodoble at kung nais pa niyang maglaro bilang direktor ng ampunan, huwag na siyang muling tatakas. Sa sandaling yun, si Orphan ay nabahala sa sitwasyon ng assassin, humingi ito ng paumanhin sa kanya dahil nahihiya siya na makita ni Orphan ang kanyang ganitong kalagayan. Habang niyayakap ng assassin ang mga bata, sinabi niya sa kanila na huwag mag-alala, iingatan niya silang lahat anuman ang mangyari. Ngunit may napansin si Orphan, tinanong niya kung sigurado ba ito, dahil maraming pawis ang tumutulo sa kanyang mukha. Sa kabila ng lahat ng nangyari, masayang tumawa ang assassin, at ganoon din ang mga batang inalagaan niya. Naalala ni Orphan ang mga araw nung itinatag nila ang Blue Knight, habang masaya silang naglalaro roon kasama ang assassin. Nabuo ang kanilang masayang samahan, isang ugnayan na mistulang tunay na pamilya. Dahil dito, bakas sa mukha ni Orphan ang matinding galit, puot, at paghihiganti. Tinanong niya si Van kung balak ba nitong patayin si Cass Eric. Tumugon naman si Van na kapag natutunan na niya ang lahat ng kinakailangan, syempre, papatayin niya ito. Buong tapang namang ipinahayag ni Orphan na kung ganoon, isama siya ni Van, sisiguraduhin daw niya na ang bangkay ng hangal na yun ay magiging abo, kung kinakailangan. Napatingin si Van kay Orphan at dama niya ang matindi nitong pagnanais na maghiganti. Ilang sandali matapos silang umalis, dumating ang dalawang lalaking humahabol sa kanila. Ipinahayag ni Mongo na nakaamoy siya ng kakaibang amoy sa lugar na ito, naroon daw sila kanina. Ilang oras pa lamang ang nakalipas. Sumang-ayon naman ang lalaking kasama niya at sinabing napakalakas ng amoy, na isang magandang senyales para sa kanila. Habang naglalabas siya ng matinding aura, sinabi niya na kung sino man ang kanilang hinahanap, tiyak na magkikita rin sila sa bandang huli. Lumipat ang tagpo sa isang malaking mansyon, sa loob nito, may isang figurang marahang umaakyat sa hagdan hanggang sa marating niya ang isang malaking pintuan. Kumatok muna siya bago pumasok sa silid, at pagkapasok ay agad niyang sinabi na siya'y mag-uulat sa kanyang Panginoon na si Cass Eric. Sa isang malapad na higaan naroon si Cass Eric, at binanggit niyang alam na niya ang tungkol sa pagkabigo ni Merkel. Itinataas niya ng buong pag-aalaga ang mga dating namumuhay na parang basura sa mga madidilim na eskinita, wika niya ng may malamig na tinig. Habang naglalabas ng matinding enerhiya, idinagdag pa niya na tapusin na ang lahat sa isang hindi kaakit-akit na paraan, pinagsabihan din niya ang kanyang tagapaglingkod, at iniutos kina Mongo at Tom Odo na maghawak ng kani-kanilang posisyon,
kahit makita pa nila ang salarin. Ipinaliwanag ni Cass Eric na dahil ito ay isang mahalagang sandali, mas mabuting walang ibang salik na makagambala habang siya ay gumagawa ng portal. Ipinahayag ng kanyang tagapaglingkod na pagkatapos ng lahat, siya mismo ang papasok ng personal, ngunit pinagsabihan siya ni Cass Eric na hindi na kailangan, wala raw dahilan para siya ay kumilos pa. Habang paalis na si Cass Eric patungo sa portal, inihabilin niya sa kanyang tagapaglingkod na pupunta muna siya sa Barken Kingdom. Bago umalis, sinabi rin niya kay Surfer na ipapasa na nito sa kanya ang lahat ng maliliit na usapin. Magalang namang tumugon si Surfer na ilalagay niya ito sa kanyang isipan. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na si Cass Eric sa Barken Kingdom. Pagdating niya roon, agad siyang sinalubong ng tagapaglingkod ng nasabing kaharian at agad nitong tinanong kung nasaan ang hari ng Barken. Habang naglalakad sila, ipinaliwanag ng tagapaglingkod na hinihintay na siya ng hari at nakiusap na pumasok na lamang siya. Pagkarating nila sa isang malapad na pintuan, agad itong binuksan ng tagapaglingkod. Sa loob ng silid, marami nang naghihintay sa kanya. Humingi naman ng paumanhin si Cass Eric sa hari ng Barken dahil sa kanyang pagkahuli sa pagpupulong. Ngunit natawa lamang ang hari at sinabing ayos lang yun, sapagkat ang mas mahalaga ay kung natapos na ba ni Cass Eric ang ipinagkatiwala sa kanya. Positibo naman ang naging tugon ni Cass Eric, gaya ng nais ng kanyang kamahalan, lahat ng pangunahing salamangkero ng kaharian ng Aran ay nawala na, kaya maaari na siyang makatiyak. Magalang na yumuko si Cass Eric at agad na hiningi ang ipinangakong bayad sa kanya, subalit nag-alinlangan ang hari, tila may naging problema, bagay na ikinagulat ni Cass Eric nang marinig niya ang paliwanag nito. Ipinahayag ng hari na kung sakaling kumalat ang katotohanan sa buong kontinente, na isang kaharian ang kumuha ng isang kilalang hukbo ng mga sundalo na tanyag sa paggawa ng mga maruruming gawain, ano kaya ang magiging tingin ng iba? Kaya tinanong niya si Cass Eric kung ano ang palagay nito sa maaaring mangyari. Hindi nagdalawang isip si Cass Eric at agad sumagot na kung iisipin pa lang ang sitwasyon ay isa na itong sakit ng ulo. Matapos niyang sabihin yun, biglang nagsara ng malakas ang pintuan, doon niya napagtanto ang ibig sabihin ng hari, na nais nitong patahimikin siya at tuluyang burahin. Ngumiti lamang ang hari at binanggit na mula pa sa simula, kailanman ay wala siyang ipinangakong bayad, ang pera raw ay nagamit na upang baguhin ang anyo ng Zou Kingdom at gawin itong kahawig ng isang palasyo. Sa sandaling marinig yun, ilang sandali pa, bigla siyang tumingala at tumawa ng malakas. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling kampante ang hari, tinuligsa pa niya si Cass Eric, na para bang nawala na ito ng katinoan sa harap mismo ng kanyang kamatayan. Napayuko na lang at napahawak sa ulo si Cass Eric, napagtanto niyang ang hari mismo ay isang taong hindi kanais-nais, at kung ganoon, paano pa magkakaroon ng laman ang kaba ng yaman ng kaharian? Noon pa man, masyado na siyang naging kampante. Sa kabila ng lahat, nanatiling kalmado ang hari at pinayuhan si Cass Eric na wala nang saysay ang anumang paglaban niya sa mga sandaling ito. Ipinagmalaki pa ng hari na bukod sa 30 pinakadakilang salamangkero ng kaharian ng Barken, lahat sila ay nagtipon sa lugar na ito. Pagkasabi niya nito, agad na naging alerto ang mga sundalo at mga salamangkero sa loob ng silid. Ipinahayag pa ng hari na ang lahat ng puwersa ng kaharian ay nakaistasyon sa loob mismo ng Royal Palasyo. Ngunit biglang natahimik ang hari, ilang saglit lamang, tumawa siya ng malakas at tinanong si Cass Eric kung naglalaro ba ito ng isang laro sa kanya. Pagkatapos niyang sabihin yun, napatingin siya sa kanyang likuran, at doon siya biglang napatigil. Mula sa mga bintana ng palasyo ay lumabas ang nakakasilaw na liwanag. Mula sa kalangitan, isang makapangyarihang berdeng liwanag ang sumilay at unti-unting tumabon sa buong kaharian. Sa sandaling yun, lalo pang lumakas ang liwanag hanggang sa may lumitaw na isang napakalaking estatwa mula rito. Nagkagulo ang mga sundalo ng hari, natarante sila at agad na pamwesto upang protektahan ang kanilang pinuno habang ang berdeng liwanag ay patuloy na lumalakas at pumapasok sa loob ng silid. Ngunit bago pa sila makagalaw ng husto, biglang natapyas ang katawan ng hari, kasunod ang mga salamangkero at mga sundalong naroon, lahat ay napahinto sa pagkabigla. Hindi makapaniwala sa nagaganap sa kanilang harapan. Bumalik ang eksena sa pag-uusap ni Van at Orphan, labis na ikinagulat ni Van ang mga sinasabi ni Orphan, lalo na nang makita niyang umiiyak ito habang nakikiusap na isama siya, ipinilit ni Orphan na kailangan niyang igiling ang bangkay ng hangal na yun at inumin ito. Ngunit mariing pinagsabihan siya ni Van na wala siya sa tamang pag-iisip. Iginigiit naman ni Orphan na hindi niya kayang mabuhay mag-isa na parang walang nangyari, sa kabila ng kanyang mga pahayag.
Kalmadong pinayuhan ni Van na mas mabuti kung guguli na lamang ni Orphan ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa tahimik at komportableng pamumuhay. Dagdag pa ni Van, wala siyang balak na ipagtanggol si Orphan, at kung sakaling maging sagabal ito, papatayin niya ito ng walang pag-aatubili. Matapang namang sumagot si Orphan na ayos lang yun sa kanya at wala siyang pakialam. Binanggit naman ni Van na pupunta siya sa kaharian ng Barkan, at tinanong kung talagang balak siyang sundan ni Orphan. Sa halip, hinamon siya ni Orphan na kung sakaling makaabala siya, huwag mag-atubiling patayin siya anumang oras. Dahil dito, napapayag din si Van at sinabi kay Orphan na aalis na sila ngayon. Sa sandaling yun, nagsimula ang kanilang paglalakbay. Habang dumaraan sila sa gitna ng kagubatan, isang figure ang nakamasid mula sa ibabaw ng mga puno na sa wakas, nakita na nila ang kanilang target. Dumating na pala sina Mongo at Tom Odo. Binanggit ni Mongo ang utos ni Cass Eric na manatili sila sa kanilang pwesto at maghintay ng tahimik. Sumang-ayon naman si Tom Odo, ngunit idinagdag niyang ito na ang pagkakataon nila, kung mahuhuli nila ang lalaking yun at maibibigay sa kanilang Panginoon na si Cass Eric, mababayaran na nila ang utang nilang buhay. Nakangiti niyang sinabi na ito ang sandaling makagaganti sila sa kabutihang ipinakita ni Cass Eric, at tinanong niya si Mongo kung ano ang masasabi nito. Sinabi naman ni Mongo na gagawin niya ang anumang ipag-utos ng kanyang kapatid. Natuwa si Tom Odo sa kanyang narinig at pinuri pa siya sa kanyang katapatan. Ipinaliwanag ni Tom Odo ang kanilang plano. Una, panatilihin muna nila ang pagsunod sa kanilang target, at pagkatapos ay hanapin ang tamang pagkakataon upang patayin ito ng tiyak. Lubos namang naunawaan ni Mongo ang ibig niyang sabihin. Samantala, habang naglalakad sina Van at Orphan, biglang napahinto si Van at napamura sa inis. Napatingin siya sa isang malaking puno at nagtanong, ilang beses na ba niyang nakita ang punong ito? Agad namang sumagot si Orphan, siguro mga 3 beses na. Doon na napagtanto ni Van na nawawala sila. Dahil dito, napahawak si Orphan sa kanyang baba at sandaling napaisip, nang tanungin siya ni Van kung ano ang naisip niya. Agad nitong ipinaliwanag na naaalala niya ang isang kwento na ikinwento sa kanya ng kanyang tiyuhin si Hasken noong bata pa siya. Ayon kay Orphan, ang bundok kung saan nila itinayo ang kanilang tavern ay dating pugad ng isang sinaunang halimaw. Takot niyang idinugtong na ang pasukan sa pugad na yun ay tinatawag na kagubatan ng Mor, isang lugar na sinasabing kapag pinasok ito, ay hindi na siya makalalabas kailanman. Sa kabila ng babalang yun, nagpatuloy pa rin sa paglalakad si Van. Wala siyang pakialam sa mga kwento ni Orphan at sinabing ang tinatawag nitong kagubatan ng Mor ay isa lamang nakakatawang alamat tungkol sa mga multo. Pinagpilitan pa rin ni Orphan na posible pa rin ang sinasabi niya, na may walang hanggang demonyong halimaw na naninirahan sa kagubatan ng Mor. Nang marinig yun, naging curious si Van tungkol sa sinasabing halimaw, ngunit bago pa siya makapagtanong, biglang may lumitaw na isang malaking mata sa puno sa kanyang likuran. Agad siyang napalingon, habang si Orphan naman ay napasigaw at natakpan ng bibig sa labis na pagkabigla at takot sa kanyang nakita. Maya-maya, isang dambuhalang halimaw na may maraming mata at matatalas ng ngipin ang lumabas sa harapan nila. Handa itong umatake. Mabilis namang kumilos si Van, hinawakan niya agad si Orphan at mabilis silang umiwas mula sa malakas na pag-atake ng halimaw. Nagbugso ito ng alon ng enerhiya na nagpahagi sa kanilang dalawa. Sa kabutihang palad, maayos na nakalapag si Van, ngunit si Orphan ay nadulas at napadausdos ang mukha sa lupa. Agad na inihanda ni Van ang kanyang kamao at pinakawalan ng kanyang madilim na enerhiya. Buong lakas niyang sinuntok ang halimaw. Sa una, nagawa pa ng halimaw na pigilan ang kanyang pag-atake. Ngunit nang tuluyan ang pakawalan ni Van ang matinding puwersa, isang halijing enerhiya ang tumama rito. Sa tindi ng tama, nagkalasog-lasog ang katawan ng halimaw hanggang sa tuluyan itong nawasak at napira-piraso. Habang patuloy na umaagos ang madilim na enerhiya mula sa katawan ni Van, tinawag niya si Orphan at sinabing kung gusto pa nitong mabuhay, magtago siya ng mabuti, lalo na't nagsimulang gumalaw ang mga ugat ng mga puno sa paligid. At sa sandaling yun, nag-transform ang mga puno at naging nakakatakot na mga halimaw na may maraming mata at mga mukha sa kanilang katawan. Nagulat si Van at hindi makapaniwala, totoo pala ang mga kwento tungkol sa mga multo. Mula sa mga puno, umalingaw-ngaw ang malalakas na ungol ng mga mukhang nakakabit sa kanilang mga katawan. Sa gabing yun, isa-isang pinuksa ni Van ang mga halimaw, hanggang sa pagsikat ng araw, patuloy pa rin siyang nakikipaglaban. Gamit ang kanyang kamaong binabalutan ng itim na enerhiya, wala siyang pinalampas, lahat ng halimaw na kanyang madaraanan ay kanyang tinatapos. At sa wakas, natapos din niya ang pinakahuling halimaw na puno. Bakas sa kanyang mukha ang matinding pagod sa labanan, tinawag niya si Orphan at sinabihan itong lumabas na, at agad namang sumunod si Orphan.
Habang nagkalat ang mga katawan ng mga demonyo sa kagubatan, tinanong ni Orphan si Van kung ayos lang siya. Agad naman itong sumagot na ayos lang siya. Ngunit napansin niyang may kakaiba sa kanyang kamay, nararamdaman niyang mas marami siyang nagamit na mana kaysa sa dati. Hanggang sa mapagtanto niyang tila hinihigop ng kagubatan ang kanyang mana palayo sa kanyang katawan. Habang nakatingin siya sa kanyang kamay, bigla itong umalon, dahilan upang siya ay mapamura dahil sa kakaibang pakiramdam, parang nagkakaroon siya ng mga ilusyon. Napahawak siya sa kanyang ulo at napatanong sa sarili kung anong klaseng kagubatan yun. Biglang, mabilis na lumitaw si Tom Odo sa kanyang likuran. Agad naramdaman ni Van ang presensya nito at napalingon siya. Ngunit sa sandaling yun, nakahanda na si Tom Odo para umatake, tinawag pa niya si Van na isang walang kwentang hangal. Buong kumpiyansa niyang sinabi na huli na ang lahat para kay Van. Sa mismong oras na yun, agad siyang umatake ng napakabilis habang binabalutan ng enerhiya ang kanyang kamay. Sa kabutihang palad, nagawa pa ring makaiwas ni Van sa pag-atake. Hindi na iwasan ni Van ang magulat at napatanong siya sa sarili kung ano ang totoong nangyayari. Kasabay ng kanyang pagkalito, biglang may isang mabilis na pag-atake na tumarget sa kanyang batok, agad itong sinundan ni Tom Odo at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Van. Gumamit si Tom Odo ng isang teknik na tila jiu-jitsu, pinulupot niya ang kanyang mga paa sa katawan ni Van upang tuluyang mapigilan ito. Dahil dito, napamura si Van sa pagkabahala, ramdam niyang unti-unting nauubos ang kanyang lakas, lalo na't pinahina siya ng mga hallucination na kanyang naranasan. Habang hindi makakilos si Van dahil sa pagkakatali ng katawan niya, binanggit ni Tom Odo na mas madali pala ang kanyang trabaho kaysa sa inaakala niya. Si Tom Odo ay isang TIS Mercenary Group Executive, na may ranggong assigned role, War Mercenary. Buong kumpiyansa niyang sinabi, para sa isang sorcerer, hindi dapat niya inaaksaya ng ganon kadali ang kanyang mahalagang mana. Habang sinasabi ito, hindi pa rin makakilos si Van, unti-unting nararamdaman ang epekto ng labis na pagkapagod at pagkawala ng enerhiya. Sa kabila nito, ipinakita na ni Van ang kanyang matagal nang itinatagong kapangyarihan at pinagsabihan niya si Tom Odo na isa itong hambog na hangal. Sa sandaling yun, mahigpit niyang kinuyam ang kanyang kamao at naglabas ng madilim na enerhiya bilang paghahanda sa isang malakas na pag-atake. Bumuo ito ng matinding alon ng enerhiya na kumalat sa paligid, at buong lakas niya itong ibinagsak sa kalaban. Sa tindi ng puwersa, gumuho at nagkabitak-bitak ang lupa sa kanilang kinatatayuan. Ngunit labis na nagulat si Van nang makita ang resulta, habang si Tom Odo naman ay napangiti lamang. Binanggit pa niya na ang nangyari ay medyo hindi inaasahan, lalo na kung ihahambing sa mga laban niya noon laban sa mga halimaw. Hindi pa doon natapos, dahil patuloy pa niyang inasar si Van, tinawanan niya ang kapangyarihang tinawag niyang nakakaawa, dahil ni hindi raw ito nakaapekto sa kanya. Napakuyom naman si Van ng kanyang mga ngipin dahil sa matinding inis, nakita niyang tila walang nangyari kay Tom Odo kahit matapos ang buong lakas niyang pag-atake, dahilan para mapaisip siya kung ano ang tunay na nangyayari. Habang may mapang asar ng ngiti, paulit-ulit na sinabi ni Tom Odo kay Van na siya ay mahina. Sa sandaling yun, mabilis na dumating si Mongo na handang umatake kay Van gamit ang kanyang malaking kamao. Binitiwan naman ni Tom Odo si Van upang makalayo at bigyang daan ang pag-atake. Sa pagkakataong yun, walang nagawa si Van kundi tanggapin ang malakas na suntok na tumama sa kanya. Dahil sa tindi ng puwersa, tumilapon siya palayo at nagangat ng alikabok sa paligid. Sandaling napatigil ang dalawa habang napatanong si Tom Odo kung ano na ang nangyayari sa babaeng kasama niya. Tumugon si Mongo na nawalan ito ng malay at natapo na lamang sa gilid. Masaya namang ngumiti si Tom Odo at nagsabing mag-e-enjoy sila mamaya. Samantala, napahawak si Van sa kanyang ulo dahil sa matinding pinsalang tinamo at sa sabay na pagsipsip ng kanyang mana. Nadismaya siya sa kanyang kalagayan, iniisip niyang sayang at hindi siya makakilos dahil sa mababang mana na natitira sa kanya. Hindi kalayuan, sinabi ni Tom Odo na pinagbabawalan silang kumilos ng walang ingat at dapat ay subaybayan lamang nila ang kalaban mula sa mga anino, ngunit, ayon pa sa kanya, iyon ay gawain lamang ng mga mahina at duwag. Sumang-ayon si Mongo at ipinahayag na sila ay malalakas, hindi mahina. Natuwa naman si Tom Odo sa kanyang narinig at sinabing kailangan pa rin nilang maghiganti para kina Scholar at Bergten. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang tumayo si Van at umatake ng napakabilis. Gayunman, nasangga pa rin ni Tom Odo ang kanyang suntok gamit ang braso, habang si Mongo ay nakahanda ng umatake mula sa likuran. Sa kabila ng lakas ng suntok ni Van, hindi natinag si Tom Odo. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat, hindi niya inasahang mangyayari yun muli.
Ngunit naputol ang kanyang iniisip nang bigla siyang atakihin ni Mongo gamit ang isang malakas na suntok na tumama ng buong lakas sa katawan ni Van. Dahil sa matinding sakit, napasukan ng dugo si Van habang lalo pang diniinan ni Mongo ang kanyang kamao sa sikmura ng ating bida. Napalipad si Van at tumilapon sa malayo, bumangga sa isang malaking puno na may matinding puwersa. Ngunit hindi pa doon nagtapos ang pag-atake ni Mongo, ginamit niya ang pagkakataon habang wala pang lakas at hindi pa makakilos si Van. Hirap na hirap si Van dahil sa tinamong mga pinsala at sa kawalan ng enerhiya, ngunit pinilit pa rin niyang imulat ang kanyang mga mata. Mabilis siyang kumilos at tumalon sa ere upang atakihin si Mongo na papalapit na sa kanya. Sa sandaling yun, dumating naman si Tom Odo upang tulungan si Mongo at sinundan ang pag-atake gamit ang isang malakas na sipa, dahilan upang mabigla si Van sa biglang pangyayari. At sa gitna ng kaguluhang yun, biglang naalala ni Van ang isang alamat. Noon pa man, may isang tribong naghasik ng takot sa buong kontinente. Sila ay kilala bilang mga Cataphracts, ang tribong tinaguriang perpektong armado. Ang mga Cataphracts ay mga mabibigat na kawal na ginamit noong sinauna at gitnang kapanahunan, partikular sa mga imperyong Byzantine, Persiano, at Romano, parehong nakasuot ng makapal na baluti ang mga ngabayo at ang kabayo, na ginagawang tila isang nagkakaisang puwersang pandigma, katulad ng mga kabalyero ng Middle Age. Mula pa sa kanilang mga ninuno hanggang sa kasalukuyang henerasyon, kilala ang mga kasapi ng tribo sa dalawang natatanging palatandaan, ang palatandaan ng armor at ang palatandaan ng kamao. Ang marka ng salamangkero ng armor ay kayang harangin ang lahat ng paparating na atake, samantalang ang marka ng kamao ay kayang durugin ang lalamunan ng kalaban sa isang hampas lamang. Isang kombinasyon nito ng isang kalasag na kayang hadlangan ang lahat, at ng isang sibat na kayang tagusin ang kahit ano. Ganito ang tribo ng mga Cataphract, ang mga mandirigmang perpektong armado. Sa sandaling yun, nakagawa ng free hit si Mongo na tumama muli sa katawan ni Van dahil sa kombinasyon nila ni Tom Odo. Muling napalipad si Van sa malayo sa lakas ng kanilang pinagsamang pag-atake. Habang lumalapit si Tom Odo kay Mongo, sinabihan niya ito na tigilan na ang kanyang paglalaro. Pagkaraan ng ilang saglit, inilabas ni Tom Odo ang kanyang kapangyarihan, ang buong katawan niya ay nabalutan ng makapal na armor. Habang ginagawa niya ito, sinabi niyang nung una niyang marinig na nahuli nila si Scholar at si Bergten, naging alerto siya, ngunit ngayon, labis siyang nadidismaya sa nakikita niyang resulta. Naka-full battle gear na si Tom Odo, at maging si Mongo ay nabalutan din ng armor ang kanyang malaking kamay. Si Tom Odo ay isang TIS Mercenary Corps executive na gumagamit ng kakayahan ng Mark of Armor, isang selyong armor na binubuo ng mana at nagsisilbing proteksyon sa buong katawan ng gumagamit. Samantala, si Mongo ay isa ring TIS Mercenary Corps executive na gumagamit ng Mark of Feast. Ang kakayahan nito ay kapag ang mana form gauntlet ay damapo sa isang bagay, agad itong nagdudulot ng malakas na pagsabog. Sa sandaling yun, walang nagawa si Van kundi tanggapin ang matinding pag-atake, napamura siya sa kanyang isipan, habang iniisip na patuloy pa rin siyang sinisipsip ng kagubatang ito ng kanyang mana. Tinitigil niya ang kanyang kamay at napagtanto na ang paggamit ng kanyang Destruction Feast ay sobrang kumokonsumo ng mana, at ngayon, nasa hangganan na siya. Patuloy pa ring nag-iisip si Van, ayaw niyang gamitin ang sand at ang kumokonsumo ng kanyang sariling buhay. Ngunit napagtanto niya rin na dahil ubos na ang kanyang mana, baka wala na siyang ibang pagpipilian. Sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, mayabang siyang pinagsabihan ni Tom Odo na isa siyang mahina at nakakaasar ng kalaban, inutusan pa niya si Mongo na patayin si Van, ngunit iwanan ang ulo nito upang maibalik nila kay Lord Cass Eric. Aniya, sapat na ang ulo bilang ulat. Tumugon si Mongo na naintindihan niya ang utos at handa niyang burahin si Van. Ngunit nang marinig ni Van ang pangalan ni Cass Eric, bigla siyang nagngit-ngit sa galit. Bigla siyang tumayo at naglabas ng madilim na enerhiya. Doon niya napagtanto na ang dalawa ay mula pala sa TIS Mercenary Corps. Sa halip na matakot, sinabi niya na isang itong perpektong pagkakataon. Pagod na siya, wika ni Van, habang nag-aapoy ang enerhiya sa paligid niya. Kaya minsan lang niya magsasalita, sabihin na nila ang lahat nilang alam tungkol kay Cass Eric. Kung sasagot sila ng maayos, pahihintulutan niya silang mabuhay. Ngunit pinagsabihan lamang siya ni Tom Odo, na tinawag siyang isang kaawa-awang insekto. Ayon dito, wala siyang karapatang banggitin man lang ang kanyang pangalan, lalo na't isa lamang siyang mahina. Pagkatapos niyang sabihin yon, agad siyang sumugod para umatake, kasabay naman ito, naghanda na rin si Mongo upang gawin muli ang kanilang pinagsamang kombinasyon ng pag-atake. Samantala, nanatiling kalmado si Van, inunat niya ang kanyang kamay, habang napagtatanto niyang walang saysay ang makipag-usap pa sa kanila.
Habang papalapit si Tom Odo sa kinatatayuan ni Van, bigla siyang napatigil sa pagkagulat sa kanyang nakita. Mula mismo sa ilalim ng kinatatayuan ni Van, lumitaw ang mga halimaw mula sa lupa. Kasabay nito, isang kakaibang sandata ang umusbong, 2 dagger na tila pinanday mula sa kadiliman mismo. Matapang na binigkas ni Van, tinanggihan nila ang huling pagkakataon na ibinigay niya. Sa sandaling iyon, mahigpit niyang hinawakan ang 2 dagger at mariing binalaan sila. Huwag siyang sisihin sa mangyayari sa kanila pagkatapos nito. Sa isang iglap, ginamit ni Van ang Mark of the Azura, ang ikatlo niyang sandata, ang Necro Dagger. Napaatras naman si Tom Odo nang bigla na lamang bumalat sa paligid ang isang nakakikilabot na enerhiya. Sa sandaling yun, nakahanda na si Van para sa isang matinding pag-atake gamit ang kanyang 2 dagger. Mula sa ilalim ng armor ni Tom Odo, bakas sa kanyang mukha ang matinding pagkabahala habang kumikilos na si Van. Hindi naman nag-aksaya ng oras si Van at agad siyang mabilis na kumilos. Sa kanyang mabibilis na galaw gamit ang 2 dagger, dumaan siya sa ilalim ni Tom Odo na nagulat sa kanyang bilis. Sa isang iglap, nagawa ni Van na hiwain ang 2 paa nito. Nagulat si Tom Odo at hindi makapaniwala na nagawang hiwain ni Van ang kanyang mana armor. Nang makita ni Mongo ang sitwasyon, mabilis siyang umatake patungo kay Van. Ngunit sa sandaling ibinagsak niya ang kanyang malaking kamao, bumaon lamang ito sa lupa dahil mabilis na nakaiwas si Van. Sa kasamaang palad, nakaramdam si Mongo ng matinding sakit nang mapansin niyang nagawang hiwain ni Van ang kanyang braso gamit ang 2 dagger. Hindi naman maiwasan ni Tom Odo na mamangha sa ating bida, ang isang nilalang na malapit ng mamatay ay muling nakakuha ng lakas. Habang ikinukondisyon ni Van ang kanyang sarili, napamura siya sa inis dahil hindi niya malaman kung anong klaseng marka ang lumitaw. Bigla na lamang nag-iba ang tono ni Tom Odo at humingi ito ng paumanhin sa kanyang pagmamaliit kay Van, inamin niyang tila nagkamali siya ng pag-intindi sa huli. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisisi, inihanda pa rin ni Tom Odo ang sarili para sa isang matinding pag-atake. Pagkatapos niyang sabihin yon, sabay silang umatake ni Mongo. Bago sumugod, binanggit pa ni Tom Odo na wala namang nagbabago. Samantala, kalmado lang si Van habang inihahanda ang sarili sa paparating na pag-atake. Nang malapit na si Tom Odo, agad umikot si Van kasama ang kanyang 2 dagger. Dahil doon, walang nagawa si Tom Odo kundi tanggapin ang pag-atake, ngunit napansin ni Van na paparating na rin si Mongo. Agad niyang itinuon ang kanyang atensyon dito, at sa sandaling iyon ay nagtagumpay si Van na mapinsala ang 2 gamit ang kanyang mabilis na galaw at matalim na dagger. Napahinto ang 2 sa matinding gulat habang tinatanggap nila ang sunod-sunod na hiwa sa kanilang katawan, tumalsik ang dugo sa paligid, at nagmistulang alo ng kamatayan ang bawat galaw ni Van. Napatingin si Tom Odo sa kanyang likuran, ngunit nagulat siya nang wala na doon si Van, tinawag pa niya itong isang hangal na daga. Ngunit hindi nila alam, nakatayo lang si Van sa kanilang harapan, kalmado, tila walang pagod, nabigla si Tom Odo at napatanong kung paano nito nagawa ang ganong bilis ng paggalaw. Hindi na nag-aksaya ng oras si Van, agad niyang pinunterya si Mongo at sinipa ito sa paa, dahilan upang matamba agad. Sa kalagitnaan ng pag-atake ni Van, nagulat si Mongo sa nakita dahil wala na siyang pagkakataon upang makaiwas. Sa sandaling yun, dumating si Tom Odo upang tulungan si Mongo. Mabilis niyang nasangga ang dagger ni Van gamit ang kanyang 2 kamay. Nang lumapag silang 2 sa lupa, mahigpit pa ring hawak ni Tom Odo ang dagger ni Van habang unti-unting naglalabas ng enerhiya ang kanyang katawan. Sa wakas, nahuli na rin niya ito, ipinag-utos pa niya kay Mongo na durugin na ang kalaban. Ngunit nagulat si Tom Odo nang mapansin niyang hindi agad kumilos si Mongo, tinanong pa niya ito kung ano ang ginagawa. Paglingon niya, nakita niya si Mongo na nakahandusay sa lupa at nahihirapang gumalaw. Nabahala siya sa kalagayan ng kanyang kasamahan. Hanggang sa bigla na lamang napaluhod si Tom Odo at dahan-daang bumagsak, nagtataka siya kung ano ang nangyayari sa kanyang katawan, habang napapansin niyang unti-unting nawawala ang kanyang mana. Mula sa lupa, lumabas ang mga espiritong nakahawak sa kanyang mga paa, napasigaw siya sa gulat at napatanong, anong panlilinlang ang ginawa niya? Nang mapatingin si Tom Odo sa kanyang mga paa, nagtaka siya kung anong bagay ang humawak sa kanya. Laking gulat niya nang makita ang mga espiritong bumabalot dito. Dahil dito, tinanong siya ni Van kung ano ang nangyayari sa kanya, kung hindi na ba niya mag-alaw ang kanyang katawan. Ang ginamit ni Van ay ang Necro Dagger, isang sandatang tinatahanan ng mga espiritu ng mga Necro na kumakain ng mana. Sinumang tamaan ng talim nito ay muli nilang hahawakan at sisimulang sipsipin ang kanilang enerhiya,
ang mga espiritong ito ay kumikilos bilang sisidlan ng mana na unti-unting nagpapahina sa mga teknik at marka ng kanilang biktima. Habang dahan-daang kinakain ng mga espiritu ang mana ni Tom Odo, ipinaliwanag ni Van na ang mga ito ay mga kaluluwang nagugutom sa anumang enerhiya na mahahanap nila, at hindi sila titigil hanggat hindi sila nabubusog. Ipinahayag pa ni Van na sa sandaling yun, wala nang makakapigil sa mga espiritong yun. Napasigaw si Tom Odo sa matinding takot at pagkabahala, pilit niyang itinataboy ang mga espiritu, sinasabing lumayo ito dahil ang kanyang mana ay kanya lamang. Ngunit huli na ang lahat, dahan-daang binalutan ng mga espiritu ang kanyang katawan, at habang patuloy nilang sinisipsip ang kanyang enerhiya, unti-unti ring nauubos ang kanyang mana. Makalipas ang ilang sandali, matapos maubos ang kanilang mana, lumitaw ang payat at tuyot na anyo ni Tom Odo at ni Mongo. Nagulat si Van sa kanyang nakita at napatanong kung yun ba ang kanilang tunay na anyo. Doon niya naunawaan na pinatatatag lamang nila ang kanilang katawan gamit ang mana sa mahabang panahon. Sa kabila ng nangyari, matapang pa ring tumugon si Tom Odo, pinatahimik pa niya si Van, sinasabing hindi yun ang totoo, na hindi sila ang mga nilalang na yun, at hiniling niya kay Van na ibalik sa kanila ang kanilang mana. Ipinaliwanag pa niya na ang artificial mana ng kanilang Panginoon na si Cass Eric ang siyang nagkaloob sa kanila ng kapangyarihan, paulit-ulit niyang ipinakiusap kay Van na ibalik yun. Nang marinig yun, naging mausisa si Van tungkol sa sinasabing artificial mana, napaisip siya kung posible bang likhain o kopyahin ang ganitong uri ng enerhiya, agad niyang inutusan si Tom Odo na ipaliwanag ito ng mas detalyado, sabay banggit na imposible silang lumaban gamit ang mahina nilang katawan. Mariing itinanggi yun ni Tom Odo. Sinabi niyang siya at ang kanyang kapatid ay hindi basta-basta nilalang, at sa sandaling yun, nagsimula siyang maglahad tungkol sa kanilang nakaraang buhay, sa lugar ng nawasak na tribo ng mga Cataphracts. Sa kanyang alaala, may dalawang tao ang nag-uusap, inutusan ng isa ang kasama na suriin ang paligid, dahil inaasahan nila na ang kanilang susunod na kalakalan ay kaugnay ng Tiz. Habang naglalakad ang dalawang mga ngalakal, nakita nila ang dalawang magkapatid na nakatali sa isang malaking puno. Tinanong ng isang lalaki ang kanyang amo kung ano ang gagawin nila sa dalawang bata. Agad namang ipinaliwanag ng kanyang amo na ang mga batang yun ay ipinanganak na walang kakayahang mag-imbak ng mana, isang malaking kapintasan sa kanilang tribo, nagtagal sila ng 5 taon, ngunit ngayon ay malapit na silang mamatay. Ipinahayag pa ng lalaki na wala nang silbi ang dalawang bata, mahihinang basura lamang sila, kaya't huwag na silang pag-aksayahan pa ng oras. Sa sandaling yun, naroon si Cass Eric. Tahimik na nakatingin sa dalawang bata, hiniling niya sa kanyang amo kung maaari bang siya na lamang ang kumuha sa mga ito. Tumugon naman ang kanyang amo na hindi na yun mahalaga, kaya maaari na niyang kunin kung ano ang nais niya. Sandaling natahimik si Tom Odo habang pinagmamasdan ng kanilang Panginoon na si Cass Eric. Paglipas ng 10 taon, isang bayan ang nilalamon ng apoy. Sa gitna ng mga nasusunog na bangkay, may isang figure ang nakatayo sa gilid. Lumapit ito sa dalawang magkapatid at nagsalita, muli na naman daw silang nagsasagawa ng maramihang pagpatay sa mga inosente. Ang dumating pala sa lugar na yun ay ang kanilang Panginoon, si Cass Eric. Tinanong niya si Tom Odo kung ano ang dahilan ng patayan na kanilang ginagawa. Habang inaapakan ni Tom Odo ang ulo ng isang tao, ipinaliwanag niya na sa tuwing nakakakita siya ng mga mahihina at walang magawa, naaalala niya kung sino sila dati ng kanyang kapatid. Kung hindi raw sila nagkita noon, mamumuhay silang habang buhay bilang mga kawawang basura. Ang mismong pag-iisip nito ay nagdudulot sa kanya ng galit at pagkasuklam, kaya't hindi niya mapigilan ang sarili, maliban na lamang kung papatayin niya ang mga kainahinang yun bago pa niya makita. Napagtanto ni Cass Eric na ang kanilang pagpatay ay bunga lamang ng mababaw na pagkapuot sa sarili. Pinayuhan niya silang pigilan ang sarili, sapagkat ang ganoong uri ng self-destruction ay hindi kailanman kahanga-hanga. Sa sandaling yun, naunawaan ng dalawang magkapatid ang tunay na ibig sabihin ng kanilang Panginoon. Sa kasalukuyan, muling sumiklab ang kanilang pagnanais na lumaban, hindi na sila mahina at walang silbi, hindi na sila basura. Sa kabila ng kanilang sugatang katawan, sabay silang umatake kay Van. Ngunit kalmado lang si Van, ipinikit niya ang kanyang mga mata, at ilang saglit lang ay mabilis siyang umatake. Gamit ang dalawang dagger, walang awa niyang tinapos ang magkapatid sa isang iglap, sa isang maraming hiwa. Napasigaw si Tom Odo sa tindi ng kabiguan at sakit habang tumilamsik ang dugo sa paligid. Habang nagaganap yun, naging seryoso ang ekspresyon ni Van. Dahan-dahan siyang lumakad palayo at malamig na binanggit, ang mga mahihinang aso ay malakas tumahol, ngunit sa gitna ng kanyang paglalakad, bigla siyang natamba dahil sa labis na paggamit ng kanyang mana,
pati na rin sa patuloy na pagsipsip nito ng enerhiya mula sa paligid. Sa tabi naman, makikita ang dalawang magkapatid na nakahandusay sa lupa, duguan at wala ng buhay.